rockin' with it. Hi everyone! Good afternoon! I'm back! It's your Mama Sang. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong Sunday. So, yun nga. Kahapon, grabe, no? So, sobrang panalo talaga ng Miss Universe Thailand. So, grabe, napaka-successful ng kanilang eksena at ganap at winner na winner naman talaga si Vina. So, congratulations Thailand. So, Vina, you did it, diba? So, yun, finally. So, fourth time attempt, ayan na, naibigay na sa kanya yung corona. Yung iba sinasabing gano'n, ako mamasam, pampalubag loob lang naman to kay Vina, kaya to binigay para daw masaktan ang dating organization, syempre ni Kunpoy. No, walang ganon. Kasi kahit naman ipanalo ni Nawat yan, ano namang pakailam ni Kunpoy, di ba? So parang hindi nagmamatter yung parang ma-hurt, parang nag-congratulate pa nga si Kunpoy sa kanya. So, meaning, finally, di ba, parang kung ako si Kunpoy, ang reaction niya doon, oh, finally you did it. Oh, nakuha mo na yung gusto mo. At then, nanalo ka ng Miss Universe Thailand. So, yun. Pero not to the point na parang si Kunpoy ay sasabihin mo na parang, na-hurt ako dyan kasi bakit nyo pinanalo yan, hindi ko nga pinanalo. So, ayun nga sa kanyang era, hindi nanalo. Pero ngayon, nanalo na. Oh, go ahead. So, yan. Ganon. Saka deserve naman na talaga ni Vina. Kasi kung iisipin mo naman, tinrabaho to ni Vina. Kung performance level ang pag-uusapan sa gawa ni Vina kagabi, wala. Kain na kain siya ni Bangkok. Kasi si Kontep Mahanakon talaga, yung proseso niya talaga sa pasarela niya, masasabi ko naman, wow na wow, di ba? Sobrang bongga. Pero, ganun iba kasi yung trabaho ni Bina dito. And then, ayun nga, so talaga sa kanya to. So, sabing ganon, luto naman. Kasi nga, di ba, parang alam naman na natin na siya ang mananalo. Sabi ko, hindi din. Hindi mo din pwedeng masabing luto. Kasi, talagang tinrabaho to ni Bina. Kumbaga, parang, ayun, para sa kanya talaga to. So, mas nakakalungkot yung hindi siya pinanalo dito, parang ang ending noon o ginamit ko naman si Vina, o di ba? So yon, kaya for me okay yon na pinanalo at walang ibang pwedeng manalo kundi si Vina lang. Kasi siya lang yung parang feeling ko na deserve. So yes, si Bangkok nag-perform, but gano'n talaga, competition to. So, dapat alam mo talaga yung laro, alam mo yung game, alam mo kung paano tatrabahuhin. Kasi sa panahon ngayon, hindi lang performance yung basihan. Kailangan din marunong ka din talaga umatake as a kumbaga total package. And then, aware naman tayo na business talaga sila, di ba? Sabing gano'n, ano naman daw, bakit daw walang judges yung Miss Universe? Very open si Mr. Nawat dyan na ang sabi niya, as long as possible, gusto niya talaga sila lang yung mag-judge sa mga candidates. Kasi, syempre, makakatrabaho nila to, kailangan, kilala nila kung sino yung mananalo. At alam naman natin na talagang kahit noon pa inopen niya na to na ang sinasabi niya nga na kailangan talaga yung winners alam niya at kilatis niya. Ayaw niya yung uupo lang yung judges, titignan lang yung pasarela, titignan lang yung kung ano ang drama mo dyan sa entablado, tapos ipapanalo ka na, pero ang ending, hindi ka naman kilala, di ba? So, yun. Pero, hindi rin naman, kung iisipin mo, hindi rin naman perfect do si Mr. Nawat kasi bakit si Rachel, hindi nila nakilatis ng bonggong-bongga. So, ibig sabihin, ang ipinakita ni Rachel noon, pakitang tao lang lahat kasi lumabas yung ugali niya doon sa tema na hindi niya na gusto yung ginagawa niya at demanding na siya, ganon. So, hindi ba doon nakilatis ni Mr. Nawat? Actually, ganun na nga yung mangyayari kasi parang siguro hindi naman dahil sa may ugali, parang feeling ko
nakuha nila na oy maganda at mabait tong si Rachel, pero ang ending ay siguro may demand na hindi sila nagkakasundo. Ayun. Tapos siguro si Rachel nasususulan din, o 'di ba? Hindi natin alam kasi ganun or parang hindi siya happy, kaya may hinahanap siya na gusto niyang gawin. Oo, kasi syempre nagulat siguro si Rachel na bakit ganito ang mga eksena. So akala ko ba ganito, akala ko ganyan. Siguro ganun yung mga nasa isip niya. Tapos pagdating nung baka hindi yun yung iniisip niya na gusto niyang maging reyna sa ganong sitwasyon. Oo, ganon. Or siguro, basta kung ano man yung dahilan nila, dahilan na nila yun. Basta ang importante para sa akin ay nagawa naman na nila yung best nila para kay Vina. At ako, para sa akin, natutuwa ako nanalo si Vina. I love Bangkok. I love Phuket. Oo, kahit sila Nakhonayok, gusto ko din kasi iba din yung caliber na ipinakita ni Nakhonayok. Kung titignan mo, di ba? Sobrang galing din. And either si Tamarak, di ba? Basta yung top 5 nila, sobrang perfect nun para sa akin. Yung top 5 na nakuha nila, yun naman din talaga yung nakikita natin na mananalo dito sa Miss Universe Thailand. Kaya para sa akin, it's a perfect top 5. And then, yung top 3, sobrang bongga din. Parang, wow, ang galing din talaga ng eksena ng top 3 at winners silang lahat para sa akin. Sobrang natuwa ako. Ang ganda ng presentation, ang ganda ng eksena, ang ganda ng lahat ng nakita natin kagabi. It was a perfect budget, diba? Para sa Miss Universe Thailand. Talagang masasabi din naman natin, kung ikukumpara natin yung mga Miss Universe Thailand na eksena nung mga nakaraang taon, ay level up talaga yung kay Nawat. At ang daming tao last night. Sobrang grabe. And then, lahat ng makabina doon, Diyos ko, umiyak talaga sila ng bonggang-bongga. Talagang pack or cry, di ba? So, yon. So, akin, it was good. Good talaga yung pinakita. Sobrang winner. Saludo ako sa ginawa nilang para akong nanonood na ng Miss Universe talaga. And then kay Vina at kay Preo, si Preo, my gosh, ganda ni Preo. Ang galing ng execution, ang galing lahat ng pinakita. Pero ayun nga, so tingnan natin kung ano ang plano sa kanya ni Mr. Nawat, kasi balita ko bukod doon sa Miss Universe, meron pang another crown. Ang Miss Charm nandiyan din, tapos hindi ko pa alam kung ano pa yung isang crown. Kaya antabayanan natin yon, kasi baka malay ninyo maipadala siya sa Miss Charm, 'di ba? Kasi charming naman talaga yung beauty at may aura naman talaga itong si tawag dito, si Preo. Pero hindi ko lang alam kung tatanggapin yun ni Preo. Oo, kung gugustuhin ba ni Preo, oo, na maipadala siya sa Charm, 'di ba? Kung hindi yan si Preo, baka si Phuket. Kasi si Phuket mabait din si Phuket no? So sobrang lang din siya, tanggap niya talaga. Pero si Preo, naawa ko kay Preo kasi nakita ko talaga sa video na sobrang parang, alam mo yon, tanggap niya na panalo si Vina, pero parang inilaban niya rin kasi talaga. Kaya sobrang na-hurt din talaga si Preo, sa totoo lang. Sobrang parang sakit noon, yung kumbaga parang binigay mo yung best mo, pero parang hindi ka pa din talaga pinili, yung ganon. So nakakalungkot lang. Pero, malay natin. So, kayo ba, gusto nyo pa bang bumalik sa isang taon si Preo? Ako parang feeling ko, why not? Kung si Vina nga pang-apat di ba? So, yon. So, laban lang. And then, ayun. So, marami na nga nagtatanong kung malakas ang laban ni Vina sa Miss Universe. And then, nakakatakot ba to para sa laban? So, yan yung mga abangan natin kung ano ang preparasyon na gagawin ni Vina. But isa lang ang alam ko, masayang masaya mga makabina, masayang masaya si Vina, masaya ang lahat para kay Vina. Either the Filipino people, di ba, na talagang gusto din si Vina manalo. Sobrang ramdam ko na talagang, wow, ito na, this is it na, di ba? So, hindi naman sila naging selfish doon na parang ayaw natin manalo. Pero parang
deserve naman niya kasi talaga in the fourth time, di ba? So yun, so good luck universe, good luck Thailand. So wish all the best para sa mga kandidata, lalo na sa pambato natin na si Maria Atisa Manalo at saka syempre kay Bina na rin. So yon. So kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So yon. So syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.